Hello sa inyong lahat. Andito naman po tayo guys. Magbibigay tayo ng pa-update sa nangyari sa episode ng Bagong Umaga. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating pa-update. At ito na nga nangyari guys, na ito nga si Dodong at si Ellie ay pumunta nga doon sa bahay ni na Takay para tumulong guys. At doon nga guys ay nakausap nga nila itong ama nito ni Kai sa labas ng bahay nila. At doon nga ay natanong nga nito ni Dr. Ian kung ano ang ginagawa nito ni na Dodong at Ellie doon. At nasabi naman nga nila na gusto nga daw nilang tumulong. At sabi naman nga nito ni Dr. Ian na hindi na daw nga niya kailangan at baka daw nga ay kasabwat daw nga nito ni Diana itong dalawa. Pinaliwanag nga nito ni Ellie na kaibigan daw nga niya itong si Kai. At eto naman ngang si Dodong ay sinasabi niya na gusto daw talaga nilang tulungan itong si Kai. Ngunit sinabi nga nito ni Dr. Ian na ano naman daw ang maitutulong ng dalawa dahil ginawa na daw nga nilang lahat. Nagpaimbestiga na din daw nga sila guys. At eto yung sinabi nga nito ni Ellie na tinawagan daw nga itong si Kai nung nagbenta sa kanya ng smartwatch. At sinabi naman nga ni Dr. Ian na nagawa na daw nga nilang tawagan yun at dead end na nga din daw. At kung sabihin daw nga nito ni na Ellie na yung nag-deliver din daw ng smartwatch ay hindi din alam kung sino yung in-orderan na to ni Kai. At kung saan daw nga din ito binigay guys ay dead end din daw nga ito. At sinabi naman nga nito ni Ellie na yung server daw na ginamit at hindi din ito natitrace nito ni na Dr. Ian guys. At sabi naman nga nito ni Dr. Ian na wala na daw magagawa itong sina Ellie, wala daw nga itong maitutulong at wag na daw makialam, baka madamay pa daw nga ito guys. At doon nga nagbanta nga din itong si Dr. Ian na idadamay din nga niya itong si Tisay nga guys kung sakali na eto ngang si Diana yung may kasalanan nga guys. At eto na din ang nangyari na eto nga ding si Dodong ay nagdadalawang isip na nga ito. At sinabi niya doon kay Ellie na wag na daw sabihin doon kay Tisay at siguro ay hindi na lang daw nga sila tutulong dahil kung madadamay daw nga itong si Tisay ay mas uunahin niya nga daw ito guys kaysa doon kay Kai. Kahit gusto niyang tumulong doon kay Kai ngunit ayaw niyang mapahamak itong si Tisay. Ito na nga din ang nangyari na ito nga ding si Maggie guys ay nakausap niya nga sa cellphone yung magulang ng nakaaway na ito ni Kai guys. At yun nga guys ay ito yung nasabi nga doon kay Maggie na gusto daw nga nitong magreklamo. Ngunit sinabi nga nito ni Maggie na haharapin daw nga nila ito guys dahil yung anak naman daw nga nito yung unang umaway doon kay Kai. At pagkatapos naman nga nitong kausap nito ni Maggie, sinabi niya doon kay Kai na ano ba daw talaga itong si Kai, araw-araw na lang daw nga siyang naglilinis ng makalat nito ni Kai guys. At sabi nga niya dito kay Kai na ay mag-focus na lang daw nga itong si Kai doon sa kanyang pag-aaral. At dahil nga sa mga pangyayari doon kay Kai ay etong si Maggie ay tutok talaga siya doon kay Kai para makapag-focus nga ito sa kanyang pag-aaral. At ito naman nga ding si Angge nga guys ay ito ipresenta na nga din niya yung kanyang idea nga guys doon kina Jose at kay Monica. At nagustuhan naman nga nito ni Monica nga guys at Jose yung idea nito ni Angge nga guys na yun nga meron nga silang ibebentang pagkain nga guys at doon ay yung lalagyan nga ay transparent nga yung naisip nito ni Angge. At pagkatapos nga niyang naipresenta doon kina Monica at Jose ay tinanong niya nga itong si Tisay kung okay ba daw nga yung naisip niya. At eto naman ngang si Tisay guys ay sinabi niya nga doon kay Angge na okay naman daw. At meron lang ang isinadjust neto ni Tisay na hindi daw lahat gawin nilang transparent para din daw matakam daw nga yung mga mamimili daw nga guys. At ito na din ang nangyari na ando na nga sa labas ng bahay nila itong si Ellie at itong si Dodong. At sinabi naman nga nito ni Angge na puntahan na daw nga ni Tisay itong si Dodong at Ellie sa labas. At sinabi naman nga nito ni Angge na kapag meron daw ngang kailangan itong si Tisay nga guys ay sabihan lang daw nga siya. At doon nga ay pinuntahan na nga din ni Tisay itong dalawa sa labas guys. At natanong nga nito ni Tisay kung ano ang balita doon sa pagpunta ni na Ellie sa bahay ni na Kai guys. At nasabi naman nga nito ni na Dodong at Ellie na doon nga
ang dami na daw ngang ginawa itong sina Dr. Ian nga guys, pinaimbestigahan na daw nga nila tungkol doon sa issue doon kay Kai guys sa internet. At eto naman sabi ni Dodong na wag na daw nga silang makialam dahil baka madamay ba daw itong si Tisay. Dadaman nga din ni Tisay na idadamay nga siya nito ni Dr. Ian. At sabi naman nga nito ni Tisay na iasa lang ba daw nga nila doon sa investigasyon ang lahat daw nga guys, dahil kung sakali ay magiging bias daw nga ito dahil ididiin lang daw nga ng mga veradona itong si Diana. At kung sakali daw na mangyari yun ay yung totoong gumawa daw nun kay Kai ay hindi daw nga ito mahuhuli daw nga guys. At gusto nga nito ni Tisay na sila din daw ay mag-iimbestiga guys tungkol doon. At eto naman ngang si Ellie nga guys ay kinausap niya ngang mag-isa itong si Tisay at doon nga yung sinabi niya na wag na daw nga silang makialam. At eto ngang si Tisay guys ay hindi nga siya nakikinig doon kay Ellie at gusto talaga niyang tulungan itong si Dodong. At doon ay eto naman ngang si Ellie ay nag-alala nga siya guys dahil ayaw niyang mapahamak itong si Tisay. Ngunit itong si Tisay naiintindihan daw nga niya itong si Ellie, ngunit hindi din daw nga siya hihinto. At wag daw nga siyang pigilan nito ni Ellie na tulungan daw nga niya itong si Dodong. Sa ayaw daw nga at sa gusto nito ni Ellie guys. At ito naman ngang si Ellie ay pumayag na nga siya guys dahil nagpumilit itong si Tisay at sinabi niya na sasamahan daw nga niya itong si Tisay nga guys. At sinabi nga nito ni Ellie na last na daw nga yun. Ngunit sabi nga nito ni Tisay na matagal-tagal pa daw nga yung research niya nga guys. Dahil hahanapin pa daw nga ni Tisay yung kung sino daw talaga yung source. At eto na nga guys, habang etong si Kai ay tutok sa kanyang pag-aaral ay tumawag nga itong si Dodong guys. At sinabi nga nito ni Kai doon sa kanyang ina na mag-CR lang daw muna siya. Ngunit sinagot niya nga yung tawag nito ni Dodong. At sabi nga niya na ayaw daw nga niyang magpapa-estorbo dahil busy daw nga siya. Ngunit sabi nga nito ni Dodong na importante lang daw yung sasabihin niya nga guys. At yun nga ay kinamusta niya nga itong si Kai. At sabi naman nga ni Kai na yun lang ba daw pala yung sabihin nito ni Dodong. Nangangamusta lang pala daw ito. At sabi naman nga ni Dodong na importante din daw nga na kumustahin daw nga itong si Kai kung ano na yung nangyayari doon kay Kai guys. At sinabi niya na wag daw nga yung isipin ito ni Kai yung mga haters daw nga niya guys, kundi yung mga likers lang daw nga yung isipin ito ni Kai. Dahil madami din daw nga silang nagla-like dito kay Kai daw nga guys. At doon nga ay eto naman ngang si Maggie tinawag na itong si Kai at sinabi naman nga nito ni Kai doon kay Dodong na pasensya na nga daw nga itong si Dodong nga guys at pinatayan na nga niya ito ng cellphone. At doon ay eto sabi naman nga nito ni Maggie na bago daw nga nila tapusin itong pag-aaral nga daw nga neto ni Kai sa gabing yun ay ansiran daw muna neto ni Kai yung sample test na ginawa neto ni Maggie. Ito na nga din ang nangyari nga guys na ito ngang si Hilda ay andun sa bahay ni na Dr. Ian nga guys at pinaghandaan nga niya ng merienda itong si Kai guys. At ito ay sinabi naman nga nito ni Dr. Ian doon kay Hilda na di daw nga pwedeng istorbohin itong si Kai doon dahil nag-aaral daw nga ito para sa kanyang entrance exam. At ito naman nga si Hilda nga guys ay umangal at sinabi niya nga doon kay Dr. Ian na nagawa ba daw nga kamustahin nito ni Dr. Ian yung kanyang anak nga guys. At hindi ba daw nga naiisip nito ni Dr. Ian kung ano ang mararamdaman daw nga nito ni Kai. At sabi naman nga nito ni Dr. Ian na wag daw nga siyang sinisisi sa nangyari doon kay Kai. At kung pakiramdam daw nga nito ni Hilda daw nga guys, na wala daw nga siyang pakialam doon sa kanyang anak ay hindi daw nga yun totoo dahil ginagawa daw nga niya ang lahat guys para ito daw nga si Kai ay malis daw nga sa gulo na kanyang kinasasangkutan. At para din daw, wala din daw mga tao na nagdududa sa anak niya nga guys. At sinabi naman nga nito ni Hilda na ibang tao ba daw nga talaga yung nagdududa or ito daw nga si Dr. Ian. At sinabi naman nga nito ni Dr. Ian na hindi daw nga bata yung anak daw nga niya guys. At ginusto daw nga nito ni Kai yung ginawa niya nga guys. At sabi naman nga nito ni Hilda na wala daw nga sa edad yung paghahanap ng pagmamahal
lalo na daw nga sa isang anak doon sa kanyang mga magulang. At sabi naman nga ni Dr. Ian na wag daw nga siyang sinisisi dahil ito daw nga si Hilda ay nag-aalaga daw nga ng kaaway. At ang ginagamit pa daw nga ay yung kanilang anak daw nga guys para makipaghigante. At wag daw nga siyang sinisisi doon sa mga nangyari. Sabi nga nito ni Dr. Ian, naiwanan na lang daw nga nito ni Hilda yung kanyang ginawang merienda doon kay Kai at sabihin na lang daw nga niya doon kay Kai guys. Ito na nga si Ellie at si Tisay nga guys ay kinausap nga itong si Lia nga guys. At doon ay tinanong nga nila kung baka si Lia daw nga yung naggawa nung tungkol doon kay Kai dahil ito naman ngang si Lia yung nakakaalam at si Ellie na nag-cheat nga itong si Kai. Sabi nga nito ni Lia na hindi daw nga niya magagawa yun at nagpasalamat daw din siya. Nag-viral daw nga itong si Kai sa nagawa nito. At natanong nga nito ni Tisay kung bakit nalaman nito ni Lia na nag-cheat itong si Kai. Sabi nga nito ni Lia na minsan na rin daw nga siyang inoferan nung tao na yun nga guys ng smartwatch at hindi niya nga ito tinanggap nga guys dahil nagdududa na daw nga siya at alam daw nga nung nagbebenta yung mga kabatchmate daw nila at nabanggit din daw nung nagbebenta itong si Kai. At meron ngang screenshots itong si Lia nga guys nung conversation nito nang nagbebenta sa kanya at ang pangalan nga nung nagbebenta sa kanya nga guys ay Angel Surprise. At pagkatapos nga nakausap nito ni Ellie at Tisay itong si Lia ay ito nga papunta na nga itong si Tisay doon sa Bagong Siglo Foundation kasama itong si Ellie. At ito guys, nagtaka nga itong si Tisay kung bakit ngayon lang na-publish ng Angel Surprise yung tungkol doon kay Kai. Bakit hindi daw nga nila inilabas yun nung nakapasa daw nga itong si Kai. At ito yung natanongan nito ni Ellie kung yung mga complainants daw na nag-gather nito ni Dayan laban doon sa mga Veradona daw nga guys. Baka isa daw nga doon sa kanila at sinabi naman nga nito ni Tisay na na-check na daw nga nila at lahat daw ay wala daw ngang resources. At sabi niya na yung iba daw nga ay walang internet. At sabi nga nito ni Ellie na baka daw nga yung boss nito ni Tisay dahil may balak daw nga ito na maglabas ng baho nito ng mga Veradona sa internet. At sabi naman nga ni Tisay na hindi daw magagawa ito ni Diana dahil wala din daw nga itong alam tungkol sa pag-cheat nito ni Kai. At sabi niya na baka daw ay yung mga nakaaway daw nga nito ng mga Veradona sa negosyo. At sabi niya nga guys na paano daw nga nila hahanapin yung mga tao na may galit doon sa mga Veradona. Sabi pa nga nila guys na hindi daw nga nila alam kung ano yung mga pinagagawa nito. At eto guys, naisipan nga nito ni Tisay na tanungin daw nga itong sina Dr. Ian nga guys. Ngunit sabi nga nito ni Ellie na hindi daw nga pwede na lumapit itong si Tisay doon kina Dr. Ian dahil alam niya nga guys na etong si Dr. Ian ay galit nga ito kay Tisay at ayaw niya nga na mapahamak nga itong si Tisay guys. Ngunit itong Tisay nagpupumilit nga ito guys dahil hindi daw nga nila malalaman kung sino daw nga talaga yung Angel Surprise daw nga guys. At doon nga ay ayaw nga talaga nito ni Ellie at nagalit itong si Tisay doon kay Ellie dahil nagdesisyon na daw nga itong si Ellie para sa sarili nito ni Tisay. At ayun nga guys ay eto pumasok na nga itong si Tisay at eto naman nga si Ellie ay umalis nga din nga guys nang hindi nga sila nagkakaayos. At ito naman nga si Hilda nga guys ay andon pinuntahan etong si Kai doon sa kanyang paralan. Ngunit eto nga nilalayuan nga siya neto ni Kai. At sabi naman nga nito ni Hilda na hindi porket nagkamali daw nga itong si Kai ay hindi na daw nga niya ito mahal nga guys. At sabi nga nito ni Kai na hindi daw nga niya deserve itong si Hilda, hindi daw nga niya deserve ang lahat. At doon nga nakita din nito ni Hilda at nito ni Kai nga guys na yung kotse nga nito ni Kai ay pinipinturahan nga ito doon guys. At ang nakalagay nga ay cheater at fake. At doon nga guys ay nagmamadali ngang umuwi itong si Kai. At ito naman nga si Kai dali-dali niya ngang binura yung nakalagay doon sa kanyang kotse. Ngunit hindi nga ito nabubura nga guys. Yun nga po ang mga nangyari sa episode nating napanood po sa Bagong Umaga. At kung bago po kayo sa channel na to, please huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe at click the bell para sa susunod nating update. Thank you!